Si Gabriel Montefalco ay isang bilyonaryo na ang tanging hangad ay ang tunay na pagmamahal matapos siyang iwanan ni Monica Valdez at ipagpalit sa matalik nitong kaibigan na si Timothy Leonis. Paano na lang sa dinami-rami ng babae sa mundo ay isang manghuhula pa lang kanyang makilala. Walang iba kundi si Stella Calderon. Kaya nga ba niyang paniwalaan ang lahat ng hula nito sa kanya kung ito'y babatay sa pag-ibig na hinahanap niya? Si Stella Calderon ay isang babaeng probinsyana na ang tanging gusto ay ang magkapera at tumulong sa kanyang pamilya. Lahat ng racket ay papasukin niya para mapunan ang pangangailangan ng kanyang mga magulang. Kaya nga ba niyang patunayan na isa siyang magaling na manguhula o pagtatakpan na lamang nito ang kasinungalingan niyang propesiya? Ilang araw na akong nag-iisip kung ano ba ang nararapat kong gawin sa mga susunod na problema. Pakiramdam ko pinagsakluban ako ng langit at lupa. Halos ako nang gumagawa ng paraan para lang matulungan ang aking pamilya. Hirap kasi si tatay kung paano ba niya magagawa ng paraan ng palayan namin na nasira. Tila ba tanging buntong hininga na lang ang kaya kong pakawalan? Habang taimtim kong pinakatititigan ng madilim na kalangitan, narinig ko ang pagtawag ng aking ina na alam kong may galit sa boses nito. "Stella!" Minabuti kong lumabas ng kwarto habang hawak ang paborito kong nobela. Inilapag ko ito sa malapit na kabinet na palagi kong pinagtataguan ng aking mga gamit. Saka ko nilingon si mama na may galit sa muka. "Mama?" Tawag ko ng mahinahon sa kanyang pangalan. "Ang lakas na ng tawag ko sa pangalan mo, hanggang ngayon hindi mo naririnig." "Pasensya na mama. May ginagawa po kasi ako sa kwarto." Ani ko, habang kinakagat ko ang aking mga daliri. Ganito talaga ako kapag alam kong pagsasabihan na naman ako. "Ano? Yan na lang ba ang palaging gagawin mo sa tuwing pagsasabihan kita? Nasaan ang ama mo? Bakit hanggang ngayon ay wala pa?" "Mama, alam niyo naman na hindi ganun kadali ang mangutang kay Aling Pasing. Kailangan pa makiusap doon." "Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. Lumabas ka dyan at puntahan mo ang amo mo doon. Kaysa naman maghintay pa ako dito sa kanya." Bulaslas nitong wika sa akin habang nakahawak ang magkabilang kamay nito sa kanyang bewang. Halos kita ko ang pag-ikting ng panga ng aking ina. Tila ba may nagawang hindi maganda si Papa. Dali-dali akong lumabas ng bahay kahit na tanging sinag ng buwan ang nagiging ilaw sa aking kinatatayuan. Hindi ko kasi makita ang kaparehang tsinelas ko, kaya naman hindi ko na lang yun sinuot. Habang tinatahak ko ang madilim na daan, ay kita ko na ang pasuray-suray na paglalakad ng aking ama. Batid ko na nakainom na naman ito dahil sa labis na problema. Kaagad akong tumakbo patungo sa kanyang nilalakaran at saka siya mabilis na inalalayan. "Papa, bakit naman kayo nag-inom? Alam niyo naman na masama yan sa kalusugan niyo eh." "Hayaan mo na ako, Stella. Hindi lang talaga ako sanay na palagi na lang tayong walang pera. Tignan mo nga, saan na naman tayo kukuha ng pagkain kinabukasan? Nasira na ang inaasahan nating palayan. Halos lahat ng pera na inutang natin, nandun sa palayan na yun." Halos maiyak na ako sa mga sinasabi ni Papa. Ramdam ko ang malaking problema na iniisip niya, lalo na't hindi namin alam kung saan kami kukuha ng ibabayad sa susunod na buwan. Inalalayan ko na lang ang aking ama habang tinatahak namin ang daan pa uwi ng aming bahay. Kasabay ng malamig na dampi ng hangin na aking nararamdaman nang marating namin ang pintuan ng bahay, ay bumungad sa amin ni Papa ang mga kagamitang inihagis ng aking ina. Kahit anong hawakan nito ay binabato niya kay Papa. Tila ba hindi nakikita ni Mama ang bawat pagsangga ng aking mga kamay para lang maiwasan ang pagtama nito sa amin. "Pareho kayong dalawa. Hindi kayo makatulong sa lahat ng mga problema natin ngayon. At ikaw naman, Stella, kailan ka maghahanap ng trabaho para makatulong ka naman sa lahat ng gastusin dito sa bahay?" Galit na pagsisigaw niya. Bukas po, Mama." Yun na lamang ang mabilis kong naisagot. Tiyak na pag nagkamali ako, ay matatamaan lang ako ng matitigas na bagay. "Mga walang kwenta!" Galit na sabi niya sa aming mag-ama. Nakita ko na lang ang pag-alis nito sa aming harapan at nagtungo sa kusina. Dala-dala niya pa ang ilang kalderong galing sa ibabaw ng lamesa. May laman pa itong konting kanin. Para yun sa aking papa. "Stella,
Bukas na bukas din ay maghanap ka ng trabaho sa palengke. Magtinda ka kung kinakailangan. Kesa naman nagmumukmuk ka sa loob ng bahay na wala namang kinikitang pera. Tumango na lang ako sa aking ina. Kasunod ng pag-alalay ko sa aking ama na halos mahilo na sa pagkakatayo. Papa, dito ka na lang po mahiga. Isa pa, si mama po kasi ang matutulog sa loob ng kwarto. Pasensya ka na anak, kung hindi ko matugunan ang mga pangangailangan natin sa bahay. Ako na lang po ang bahala, Papa. Kasabay ng paghaplos ko sa likod ng aking ama. Marahan kong inihiga ang aking ama sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Nilagyan ko na rin ito ng kumot. Kinuha ko ang pocketbook na nasa ibabaw ng lamesa. Kanina ko lang binabasa ito. Sana kasing ganda rin ang pocketbook na to ang magiging kwento ng buhay ko. Wika ko habang nakatingala sa itaas ng madilim na kalangitan. Kasabay ng mahigpit na pagyakap sa hawak kong pocketbook. Pero napaka-imposible naman na mangyari yun. Dahil isa lang itong fiction na isinulat ng isang imahinasyong manunulat. Matapos ang kaisipang bumabalot sa akin, nagpasya na akong humiga sa katabing upuan ni Papa. Kasunod ng pagpikit ng aking mga mata. Halos magising ako sa hampas ng matigas na bagay sa aking katawan. Hindi ko ba alam kung anong bagay bang pinapalo sa akin ni Mama. Hoy! Mag-aalas 8 na ng umaga. Hindi ka pa rin bababangon dyan? Pakinig kong galit na sambit ni Mama sa akin habang sumasakit ang ilang bahagi ng aking katawan. Dulot sa matigas na bagay na aking nararamdaman. Napalingon ako sa kinaroroonan ng aking ama. Subalit hindi ko na siya nasilayan pa. Saka ako bumaling ng tingin sa aking ina. Mama, saan po nagpunta si Papa? Mautal-utal ko pang tanong. At bakit mo pa tinatanong? Nakapamewang na sagot ng aking ina. Tumayo ka na dyan at maligo ka na. Kailangan mong maging maaga sa palengke. Nang sa ganun ay makahanap ka naman ng maayos na trabaho. Wala na akong naisugot pa sa aking ina. Sa panahon talaga ngayon ay mahirap nang maghanap ng trabaho. Lalo na sa katulad kong high school lamang ang natapos. Tumigil na ako nung wala nang maipanggastos para sa akin ng aking ama. Dali-dali akong nagtungo sa banyo. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin akong maligo. Nagsuot na lamang ako ng blue jeans at white t-shirt na bumagay naman sa akin. Kinuha ko na rin ang aking bag na gagamitin ko pagluwas ng Maynila. May kaunting pera pa naman akong naitago. Binibigay ito sa akin ng aking ama noon. Hindi ka pa ba tapos, Stella? Tanghali na ang pagpunta mo ng palengke. Paano ka pa makakahanap ng trabaho doon? Malakas na sigaw ng aking ina. Pupunta na lamang po ako ng Maynila. Kasi kung sa palengke lang ako, baka hindi natin kayanin ang pang-araw-araw nating gastusin. At least po doon may kalakihan ng sahod. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mo. Basta huwag kang makakalimot na magpadala. At huwag kong malalaman na nag-asawa ka na. Dahil takot ako sa responsibilidad. Hindi ko naman po para gawin yun, Nay. Mas maigi nang nagkakaintindihan tayo, Stella. Kilala mo ko. Tanging buntong hininga na lamang ang aking pinakawalan. Batid ko na kahit anong maging sagot ko sa aking ina, hindi ito maniniwala. Mama, aalis na po ako. Alagaan niyo po si Papa. Malungkot kong saad. Ngunit walang kahit natuwa o lungkot akong nakita sa aking ina. Bagkus ay galit ang aking nasisilayan. Wala akong pakialam sa ama mo. Ginusto niya ang ganitong buhay. Kaya hayaan mo siya. Pero Mama, kailangan tayo ni Papa. Alam niyo naman na hindi niya kagustuhan na mawala ang kinabubuhay natin. Kung mas paniniwalaan mo yung ama mo, mas magaling pang magsama na lang kayong dalawa. Lumabas na ako ng bahay. Nakita ko ang malungkot na mukha ni Papa. Hawak nito ang kanyang paboritong sombrero. Akmang tatawagin ko ito nang isang kaibigan ni Papa ang tumawag sa kanya. Naramdaman ko na lang ang luhang nagmula sa aking mga mata. Pakiramdam ko ay hindi mawala-wala ang sakit na nararamdaman ko para sa aking ama. Pangako ko sa iyo, Papa, maibabalik ko ang sigla ng ating pamilya. Sa ngayon, kailangan ko munang maghanap ng mapapagkakitaan. Narating ko ang dulong kalye sa aking paglalakad.
Naghintay na lang ako ng jeep na masasakyan ko papuntang terminal. Subalit akmang sasakay na ako nang isang mabilis na sasakyan ang nagpagulat sa akin. Kahit ang mga sakay ng jeep ay nabigla dahil sa bilis nito. Ano bang sasakyan yun? Hindi ba siya marunong mag-ingat? Narinig ko ang inis ng isang pasahero. Dali-dali na lang akong sumakay habang malakas ang kabog ng aking dibdib. Unang biyahe ko pa lang may nangyayari na. Tanging sambit ko pagsandal sa aking kinaupuan. What the hell are you doing, bro? Muntik na tayong maaksidente sa ginagawa mo. Narinig kong wika ng aking kaibigan. Are you out of your mind? Kung hindi ko ginawa yun, sa tingin mo mabilis tayong makakarating dito sa ospital? But you don't need to do that. I love her. At ayokong mawala siya sa buhay ko. Lahat gagawin ko para sa kanya. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Wala namang problema kung ikaw lang ang mamamatay. Pero ang isama mo ko sa pagkamatay mo, yun ang mali. Can you just shut up? Ano pa nga bang magagawa ko? E di sang-ayunan ka sa lahat ng gusto mo. Sa halip na sagutin ang nakakalokong sinasabi ni Tristan, pinuntahan ko na lang kaagad ang patient information kung saan nakakonfine ang aking fiancé na si Monica. May ilang prutas din akong dala-dala para sa kanya. Ang pineapple na isa sa mga paborito niya. Are you really sure na magugustuhan niya ang dala mong prutas? Napailing na lang ako sa aking kaibigan at saka ko marahan na itinulak ang pintuan na nagsisilbing kanyang silid. Subalit ang inaasahan kong ngiti sa aking mga labi ay napalitan ng lungkot at galit. Napatikom ang aking mga kamay na halos masira na ang paper bag na pinaglalagyan ng binili kong mga prutas. Kasunod ng isa-isang pagkalaglag nito sa aking kinatatayuan. Gabriel? Narinig kong sambit ni Monica habang nakatitig ako sa hawak-hawak niyang red roses na sa pagkakaalam ko ay galing sa lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Monica? How could you do this to me? Nakita kong pag-angat ng kanyang mga kamay, kasabay ng pagtawag niya sa aking pangalan. Gabriel, magpapaliwanag ako. Sa halip na magsalita, ay walang pag-aalinlangan akong umalis sa kanyang harapan. Ang galit na aking nararamdaman ay lumalabas sa aking mga kamay. Wala itong tigil sa pagkuyom. Mabilis akong nakasakay sa aking blue Ford Raptor. Hanggang sa doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Walang tigil ang pagsuntok ko sa manibela. Pakiramdam ko ay sumasang-ayon din sa akin ang panahon. Isang malakas na buhos ng ulan ang nagpatigil sa maingay na musika. Tila ba nahinto ang kaninang mga sandaling ingay ng sasakyan sa kalye. Ang mga taong aking nakikita ay unti-unti na ring nawawala. Kasunod ng katahimikang namayani na tanging bagsak na malakas na ulan ang mas nagparamdam sa akin ng kalungkutan. Bakit siya? Bakit siyang pinili mo, Monica? Ginawa ko naman ang lahat. Ibinigay ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Pero ipinagpalit mo pa rin ako sa taong nagtraidor sa akin. Sunod-sunod na pagkatok ang iginawad ni Tristan sa aking sasakyan. Nang makita ko ito'y basang-basa ito dulot ng malakas na ulan. Bro, why did you leave me out of the blue? Being with someone like you might be irksome at times. Love someone else instead. You know how much I love her. Ikaw ba? Minahal ka ba niya? Kasabay ng pag-start ko ng sasakyan ay ang pagtapik naman ni Tristan sa aking balikat. Ilang oras na akong naghihintay matapos akong makarating ng Maynila. Hindi ko pa alam kung saan ako maaaring makituloy, lalo na't wala naman akong kilalang kaibigan dito. Una kong pinuntahan ang simbahan ng Quiapo katulad ng nakagawian ng iba. Halos hindi mabilang sa daliri ko ang mga taong nagsisimba. Napagdesisyonan ko na lang rin na pumasok sa loob. Naisipan ko na mas maganda kung magtitirik din ako ng kandila. 3 kandila ang aking kinuha. Ngunit isang matandang babae ang humawak sa aking mga kamay. Iha, bago ka kumuha ng kandila, ay maaari kang magbayad muna. Hindi na libre sa simbahan ang pagtitirik ng kandila. Ganun po ba? Pasensya na po.
Hindi ko po napansin ang presyo ng kandila. Umalis na ito sa aking harapan, habang pansin ko naman ang mga dala niyang kandila. Siguro tagabantay ng simbahan ng matandang yun. Mabuti na lang at isa pang kandila ang nakukuha ko. May kamahalan din naman kasi na halos 2 piso na ang isa. Taimtim na lamang akong nagdasal. Isa na roon ang paghingi ko ng tawad sa nangyari sa aking buhay. Pasensya na kayo, Lord, kung pinangunahan kong magpunta rito sa Maynila. Sa totoo lang, wala talaga akong kilalang kaibigan na maaaring makatulong sa akin. Matapos kong banggitin yon, ay minabuti ko nang lumabas ng simbahan. Isang batang babae naman ang nag-abot sa akin ng bulaklak. Walang pag-aalinlangan ko itong kinuha at saka ko siya binayaran. Naupo muna ako sa may bandang gilid ng simbahan. Mayroon kasing maliit na upuan doon. Habang nararamdaman ko naman ang mainit na panahong dumadampi sa aking balat. Paano na ako magtatrabaho nito? Halos kulang na lang ang pera kong dala. Napabalikwas ako ng isang matandang babae ang bigla na lamang nagsalita. Alam mo kung ako sa'yo, manghula ka na lang ng mga taga rito. Magkakapera ka pa. Pasensya na po, pero hindi po ako marunong manghula. Tanging sagot ko sa kanya. Ikaw naman, halos marinig ko nga ang pagdaing mo dahil wala ka ng pera. Alam mo, minsan lang tumulong ang mga tao dito. Yung iba nga pagsasamantalahan ka pa. Matagal na ako rito sa Maynila at kapag hindi ka nag-ingat, mapapahamak ka, iha. Kung gagawin ko po yan, ibig sabihin po mangloloko na lang ako ng tao. Hindi po ako pinalaki ng magulang ko ng ganun. Dito sa Maynila, wala kang mahanap na matinong tao. Lalo na't hindi mo alam ang mga taong nakakasalamuha mo. Kaya't pumayag ka na. Isa pa, matanda na rin ako para sa ganitong bagay. Mag-isa na rin ako sa buhay. At ang gusto ko lang ay makatulong. Naku, nilalason niyo po ang isip ko. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka naman mamamatay sa sinasabi ko. Yun lang talaga ang realidad. Lalo na kung mahirap ka. Kapag hindi ka dumiskarte, hindi ka mabubuhay sa lugar na to. Tama naman nga ang sinabi ng matanda sa akin. Lalo na ngayon at wala akong trabahong pwedeng mapag-applyan. Mauubos na rin ang aking natitirang pera. Napataas ang gilid ng labi ko. Saka ako muling nagsalita. Sige na nga po, nanay. Pumapayag na po ako sa gusto nyo. Ang tanong ko lang po, paano ko naman po mapapaniwala na manghuhula ako? Madali lang yun. Una, kilalanin mo muna. Pangalawa, sabihin mo lang yung mga posibleng mangyari o talagang nangyayari. Kalimitan naman sa mga lumalapit sa akin ay may mga problema sa pag-ibig. Pero minsan, ikaw na rin ang maghahanap. Mas malaki ang kita mo ron. Lalo na kapag nagustuhan nila ang ginagawa mo. Higit sa lahat, mapaniwala mo sila sa hula mo. Kinakabahan po ako. Malakas na hampas sa balikat ang iginawad sa akin ng matanda. Kaya naman halos manakit ang aking balikat. Sige na nga po, pumapayag na po ako sa gusto nyo. Mabuti naman at pumayag ka. Bibihira na ang mga nanguhula dito. Tila natuwa ko sa pagsayaw ng matandang babae sa aking harapan. Ang suot nito na halos magmistula ng rainbow kung titignan. Iba't ibang klaseng damit ang suot nito. Kasunod ng paghila niya sa aking kamay, narating namin ang isang tent na hindi naman ganun kalakihan. Kahit paano ay maganda naman kung ito'y pagmamasdan. Ano pong ginagawa natin dito? Ano ka ba? Ito ang tirahan ko. Dito sila pumupunta kapag nagpapahula sa akin. Halos hindi ko mabilang ang ilang barahan na kanyang ginagamit. Iba't iba ring kulay ng kandila ang mga nakalagay sa bawat cabinet nito. May mga langis din akong nakikita na halos hindi pangkaraniwan sa aking mga mata. May mga dahon din kasi ito sa loob na ang sabi ni Lola Uming ay isa ito sa gamot na binibigay niya sa customer. Ipinasuot niya sa akin ng isang makulay na scarf. Sa kanya itinuro ang mga dapat kong gawin. Makalipas ang ilang oras ay natutunan ko naman lahat. Madali lang naman pag-aralan ang mga ginagawa niya.
Kailangan lang ay talino at dedikasyon para mapaniwala mo ang isang tao. Paano ba yan, Stella? Marunong ka na. Mamaya ay maaari kang magbigay hula sa ibang tao. O di kaya naman, maghanap ka ng taong mahuhulaan mo. Bilib talaga ako sa fighting spirit ni Aling Uming. Pero kailangan kong gawin yun. Para lang magkapera. Sa una kong ginawa ay naghintay ako ng taong magpapahula sa akin. Pero hindi yun ganun kadali. Kahit pa maraming taong dumadaan sa aming harapan, mabibilang mo lang talaga sa kamay ang mga maniniwala sa hula. Aling Uming, bakit wala namang nagpapahula? Kung wala, edi maghanap ka ng una mong mabibiktima. Sambit sa akin ni Aling Uming. Mabibiktima? Aling Uming naman, baka naman mapahamak tayo dyan. Bakit? Papatay ka ba ng tao? Huhulaan mo lang naman. At kapag may taong lumabas mula sa loob ng simbahan, hawakan mo kagad ang kanyang kamay. Saka ka manghula ng mabilis. Huwag mong bibitawan hanggat hindi natatapos. Kinakabahan talaga ako, Aling Uming. Pera o wala, sige ka, wala tayong kakainin. Kapag pinairal mo ang pagiging mahiyain mo. Kasabay ng mainit na panahon, pinilit kong tumayo sa harapan ng pintuan ng simbahan. Halos tila matatanda lang ang aking nakikita. Pakiramdam ko kung gagawin ko yun sa kanila, ay doble ang magiging kasalanan ko. Naisip ko na lang ang maghanap ng medyo mas bata sa akin. Pero napailing ako at napaurong ang aking mga paa. Lord, bigyan niyo naman po ako ng magandang senyales kung kailangan ko itong gawin. O kaya kayo na lang po ang bahala. Muli ay nilakasan ko ang aking loob. Halos magpakawala ako ng buntong hininga. Saka ko ipinikit ang aking mga mata. Marahan kong iginalaw ang aking mga kamay at nagbabaka sakaling may tao akong mahahawakan. Hanggang sa hindi ko inaasahan. Isang kamay ang aking hinahawakan na sa palagay ko ay isang lalaki. Kasabay ng maalala kong sinabi ni Aling Uming. Mahigpit ang pagkakahawak ko na halos hindi ko na ito binitawan. Ako siya mabilis na hinila nang maimulat ko ang aking mga mata. Walang paglingon ang iginanti ko sa kanya. Naisip ko na gusto rin ito ang aking ginagawa. What are you doing with my hands? And who are you? Seryosong sambit nito sa akin na aking ikinahinto. Gusto ko lang naman hulaan ka. Manghuhula kasi ako. I don't care if you're a fortune teller. Besides, I don't know you. Isa akong legit na manghuhula. Kahit saang parte ng katawan mo kaya kitang hulaan. You mean any part of my body? You can probably figure out who I am? Naramdaman ko ang unti-unting paglapit ng kanyang mukha sa akin. Tila ba pinakakatitigan ng aking mga mata. Tama ka. Kahit saang parte pa ng katawan mo. I'm sorry, but guessing my body doesn't fascinate me. Particularly with anyone like you. It would be preferable if you simply return home. Sandali, anong palagay mo sa akin? Bata na kailangang umuwi ng bahay? At saka pwede ba magtagalog ka naman? Dumudugo na talaga ang ilong ko sa'yo. Kung ganon, tigilan mo na ang kabaliwan mo na to. I don't trust soothsayers like you. Sige na nga, iyan na ang kamay mo. Mas gugustuhin ko pa nga umuwi kaysa makasama ko ang isang tulad mo. Napansin ko na lamang ang pagngiti ng kanyang mga labi. Tila ba ipinahihiwatig nito ang pagiging wala kong alam sa kanyang mga sinasabi. Saka ako nagpa siyang umalis na tanging pagtaas lang ng kilay ang iginanti ko sa kanya. Oh, bakit tila nakasimangot ka? Malas yan sa hanap buhay natin bilang manghuhula. Paano naman ako hindi maiinis? Ang lalaking yon, ipinamukha sa akin na wala akong alam. Ikaw talaga. Ganun talaga ang buhay. Isa pa, dapat ka nang masanay. Okay lang sana kung ibang tao. Ang problema, kakaiba din siyang nilalang sa mundo. Baka naman nagandahan lang siya sa'yo. Hayaan mo na. Basta, ayoko nang makita ulit ang lalaking yun. Ay, nako. Sa susunod, galingan mo na lang para hindi ka nila mahalata.
Pabagsak akong naupo sa maliit na upuang gawa sa kahoy. Wala na talagang susunod, Aling Uming. Kumain ka na lang ng adobong manok dyan. Binili ko yan sa malapit na karinderya. Gutom na rin ako dahil sa nakakapagod na trabaho. Sa sinabi ni Aling Uming ay minabuti ko na lang ang kumain kaysa naman alalahanin ko ang lalaking kinaiinisan ko. I wouldn't have consented to accompany Tristan and go to that church. But I realized, kailangan ko nang kalimutan si Monica, ang babaeng tanging naging bangungot lang ng aking nakaraan. Subalit sa hindi inaasahan, isang babae ang aking nakilala. Isang fortune teller na sa tingin ko wala namang kakayahan. Naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o hindi. Gabriel, do you know her? Bakit tila nakangiti ka dyan mag-isa? Nakakalokong tanong sa akin ni Tristan. Honestly, ngayon ko pa lang siya nakilala. And if she was a fortune teller, dapat pala nagpahula tayo sa kanya. Are you crazy? Naniniwala ka pala sa ganun? Why not? Minsan naman nagkakatotoong hula nila. Kung ganun, isa ka pala sa mga nabiktima nila. It's up to you, Gab. Walang mawawala sa'yo kung maniwala ka man o hindi. And by the way, I need to go. Magkita na lang tayo sa conference room mamaya. Nagpaalam na siya sa akin. Subalit ang mukha ng babaeng yun ay hindi ko man lang makalimutan. Malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan at naupo ako sa exclusive chair ko habang pinapaikot ang hawak kong ballpen. Isinandal ko pang bahagya ang aking ulo sa headrest ng aking kinauupuan. Isang tunog ng telepono ang aking narinig sa ibabaw ng exclusive table ko. Agad ko itong sinagot na sa pagkakaalam ko ay isa sa mga investor namin ni Tristan. Pero nagkamali pala ako. Isang boses na naging pamilyar muli sa aking damdamin na naging sanhi sa galit na aking nararamdaman. Bukas na ang kasal ko, Gabriel. Wala ka bang balak na pumunta? Do you think pupunta pa ako sa kasal mo? Matapos mo kong ipagpalit sa lalaking yan? Malakas kong pagsigaw sa kanya na ikinakuyom lalo ng aking mga kamay. Gabriel, sinubukan ko naman, 'di ba? Pero wala talaga akong nararamdaman. I'm so sorry kung nasaktan kita ng sobra. Kung ganon, huwag kang aasa na pupunta ako sa kasal niyong dalawa. Pabagsak kong inilapag ang aking telepono. Hindi ko napigilan ng galit sa sarili ko. Pagsisisihan mo, Monica, ang lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Kasunod ng pagtayo ko at pagkuha ng small black envelope sa aking bulsa. Tanghaling tapat na nang masilayan ko ang liwanag na nagmumula sa labas ng aming tent. Mabuti na lamang ay maagang nagising si Aling Uming. May dala agad itong pagkain na binili niya sa kabilang karinderya. Pasensya na kayo, Aling Uming, kung tinanghali ako ng gising ha. Ewan ko ba kung bakit ang sakit-sakit ng aking balikat. Halos kagabi wala naman po tayong ginawa. Naku, kumain ka na lang dito. Wala nang madali sa trabaho nating ginagawa. Kaya naman kailangan nasanayin mo ang sarili mo. Dali-dali na rin akong tumayo at kumakalam na rin ang aking sikmura dahil sa gutom. Aling Uming, paano tayo rarakit niyan? Maraming pulis ang nag-iikot ngayon sa simbahan. Tanaw kong tingin sa hindi naman kalayuan sa aming kinaroroonan. Kasabay ng sunod-sunod na pagsubo ko sa aking bibig. Kaya nga bilisan mo. May nakapagsabi kasi sa akin, mayroong gaganapin na kasal sa kabilang lugar. Tiyak na maraming mayaman tayong mahuhulaan dun. Aling Uming! Hindi na po ba kayo natatakot sa mga mayayamang pinipili po natin? Halos hindi na nga ako makasabay sa pagiging inglesero ng lalaking muntikan ko ng mabiktima kahapon. Hay nako. Diskarte lang ang kailangan mo para mabilis mo silang hulaan. Kahit hindi mo hinahawakan ang kanilang mga kamay, pwede yun. Tila unti-unting tumaas ang aking kilay. Napapaisip tuloy ako ng hindi maganda sa gagawin namin mamaya. Huwag mong kalilimutan, ang paghula sa isang tao ay hindi sa isip kinukuha, kundi sa puso na meron ka. Tanging malalim na paghinga ang aking pinakawalan.
Pakiramdam ko nagiging overreacting na si Aling Uming sa kanyang mga sinasabi. Makalipas ang ilang oras, narating namin ang simbahan. Napansin ko ang mga nagagandahang bulaklak. Tila ba humahalin tulad ito sa magandang hardin na sa panaginip ko palang nakikita. Kumuha ako ng isa at saka ito nilagay sa aking tenga. Pakiramdam ko ay dinaig ko pa ang nasa isang telenovela. Bumagay sa kulay ng asul kong dress na above the knee ang bulaklak. Habang suot ko ang flat shoes sandals na kulay kayumanggi na nabili ko pa sa Divisoria. Iha, hindi tayo maaaring magsama. Pagtawag sa akin ni Aling Uming. Ha? Pero natatakot po ako sa gagawin ko. Kapag nauna ang kaba sa dibdib mo, hindi mo magagawa ang misyon mong makapanghula. Gusto mo bang maglakad pa uwi? Nakangising saad ni Aling Uming sa akin at dali-dali itong umalis sa aking harapan. Ilang sandali ay naupo muna ako sa ilalim ng puno. May kainitan kasi ang sikat ng araw at sa palagay ko ay wala pa kahit isang tawang lumalabas sa loob ng simbahan. Heto na naman ako. Kaya siguro ako nagkakasala dahil sa ginagawa ko. Bakit ba ako napasok sa ganitong sitwasyon? Kung may pera lang talaga ako, nakapag-apply na ako ng ibang trabaho. Pero sa ngayon, kailangan ko munang magtiis. Kailangan ko makaipon ng pera. 3 beses akong napabuntong hininga. Kasabay ng pagtayo ko at pag-alis ng ilang dahon na kumapit sa aking suot na dress, itinaas kong bahagya ang aking buhok. Saka ako naglakad patungo sa isang lugar. Nababalutan ito ng iba't ibang klaseng bulaklak. Napansin ko ang isang lalaking may dalang serving tray na sa palagay ko ay patungo sa mga lamesang naggagandahan. Agad akong napatakbo. Nagbabaka sakali na isa siya sa pwede kong mahulaan. Subalit nagkamali pala ako. Nang matabig ng aking isang paang batong hindi ko man lang napansin, naramdaman ko ang pagkirot nito. Hanggang sa isang mahigpit na pagkakahawak sa aking bewang ang aking naramdaman. Kasabay ng pagkakapulupot ng aking mga kamay sa leeg ng lalaking hindi ganong kapamilyar sa akin. Nakasuot ito ng black sunglasses. Tila ba pamilyar ito sa akin na ikinakunot ng aking noo. What the hell are you doing here? Wika ng lalaking hindi ko naman kilala. Mabilis akong lumayo sa pagkakahawak niya sa akin. Anong hel-hel ka riyan? Mukha ba akong hel sa paningin mo? Naiinis kong sambit sa kanya. What on earth are you doing here? You're probably not welcome. Sino ka ba? Ang lakas talaga ng tama ng lalaking to. Galit na sambit ko sa aking sarili at bumaling sa kanya. Lakas loob ko siyang sinamaan ng tingin, kasunod ng matapang kong pananalita. Huwag mo nga akong masabihan ng earth dyan. Bakit? Ikaw lang ba may karapatan na makapunta sa magandang lugar na to? Will you please quiet down? I'm not interested in wasting my time talking to someone like you. Ewan ko sa'yo, kaya wala akong swerte sa love life eh. Ako mang aalis na ako sa kanyang harapan nang mahigpit na hinawakan niya ang aking braso. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pagpupumiglas kong sambit sa kanya. What did you say? May diin itong pagkakasabi sa akin. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang ulitin ko pa yung sinabi ko? Ang sabi ko, kaya wala kang swerte sa love life dahil dyan sa ugali mo. Halos mapatulala ako sa mabilis na halik mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit niya yung ginawa. Kaya naman mabilis ko siyang tinulak palayo, kasabay ng malakas na sampal sa kanyang mukha ang aking iginawad. Bastos! Anong karapatan mo para halikan ako? Napataas lang ang gilid ng labi nito sa akin, kasunod ng mga ngiting pinupukol niya, habang nakatitig sa aking mga mata. Tila ba ang kaba sa aking dibdib ay napalitan ng pagkainis sa ginawa niya. Natigil ang pagtitig niya sa akin nang marinig ko ang isang babaeng nagsalita. Tanaw ko ito na hindi naman kalayuan sa amin. Hawak nito ang isang mikropono. Sa susunod na ulitin mo to sa akin, kakasuhan na talaga kita. Sabay alis ko sa kanyang harapan. Naisip ko na kailangan kong hanapin ang matanda.
Nang sa ganun ay mapuna ng sikmura akong kumakalam. Nakailang ikot na ako kakahanap kay Aling Uming. Subalit hindi ko talaga siya makita. Naku naman Aling Uming, saan ka ba nagpunta? Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Habang ramdam ko ang sakit sa aking mga paa, napagtanto ko munang umupo sa may wooden chair. May mga katabi itong halaman na namumukadkad dahil sa magagandang bulaklak, hanggang sa hindi ko na namalayan ang pagpikit ng aking mga mata, kasabay ng magandang musika na aking naririnig. Masakit na sampal sa aking pisngi ang aking naramdaman. For the first time in my life, ngayon ko lang yun naranasan. At sa katulad pa ng babaeng yun. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya rito sa isang exclusive event. She was not invited. Hinanap ko si Tristan dahil sa palagay ko, mas una siyang nakarating sa nalalapit na kasal nila Monica, ang babaeng minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Pero ipinagpalit lang ako sa lalaking kinamumuhian ko. And I'll promise to myself na gagawin ko ang lahat makalimutan lang si Monica at mapatunayan na nagkamali siya sa lalaking pinili niya. Gabriel, kanina ka pa ba? Pasensya na kung mas nauna ka pa yata sa akin. Alam mo naman, marami rin akong ginagawa. Kailan ka ba nawala ng ginagawa sa mga babae mo? Seryoso kong sambit sa kanya. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng babaeng mas kababaliwan mo. Hayaan mo na si Monica. Hayaan mo na lang siyang maging masaya sa piling ng iba. Don't worry Tristan. Babalik din si Monica sa buhay ko. Ibig mong sabihin ay umaasa ka pa rin na babalik siya sa'yo? My God, Gabriel, ikakasal na siya sa taong mahal na mahal niya. Sana mas maiintindihan mo ang kanyang naging desisyon. Tama ka, sarili niyang desisyon yun, na halos magmukha akong walang alam sa mga ginagawa niya. Hindi mo ba nakikita? Niloko niya ako. Niloko nila akong dalawa. I know pare, pero sinasabi ko lang to sa'yo, nang sa ganun, mas mabilis mong makalimutan si Monica. Tila hindi ko napigilan ang luhang naglandas sa aking mga mata. Ramdam ni Tristan ang sakit sa puso ko. Ilang taon akong naghintay at nagmahal sa kanya. Pero sa huli, iba pa rin ang pinili ni Monica. Saka ako nagpasyang umalis sa harapan ni Tristan, kasabay ng huling liriko na aking naririnig na nagmumula sa musikang paulit-ulit na binibigkas. Napatigil ako sa aking paglalakad. Nasilayan ko ang babaeng nakahiga sa isang malapad na upuan na gawa sa matibay na kahoy. Tingin ko ay hindi man lang nito alintana ang mga taong dumaraan sa kanyang paligid, habang sumasangga ang makulay na panyo nito sa kanyang mukha. Marahan ko siyang nilapitan, kasabay ng paghawak ko sa kanyang mga kamay na halos hindi man lang nito naramdaman. Dahan-dahan kong inangat ang kanyang mga kamay. Ngunit sa hindi ko inaasahan, ay bigla na lamang naalis ang panyong nagtatakip sa kanyang muka, hanggang sa masilayan ko ang babaeng nagmarka sa aking isipan. Lihim akong napangiti. How long will I see this girl in an unexpected places? Wika ko, habang nakatitig sa maganda niyang muka. Minabuti kong buhati ng babaeng wala man lang pakialam. Saka ako nagtungo sa aking sasakyan. Pero bago ko pa man mabuksan ang pinto ng kotse ko, bumungad na sa aking harapan ang aking kaibigan na si Tristan. Who is she? May pagtatakang wika ni Tristan sa akin. Don't tell me nakahanap ka na agad ng babaeng ipapalit mo kay Monica. Are you out of your mind? Tinutulungan ko lang ang babaeng to. Kunot noo kong sambit sa kanya. Pero kung siya naman ang ipapalit mo kay Monica, walang magiging problema sa akin. Magiging masaya pa ako dahil nakahanap ka na ng iba. Sa halip na gantihan ng mga sinasabi ni Tristan, marahan kong inihiga ang dalaga sa front seat ng aking sasakyan. Inadjust ko na rin ang pinaka-headrest ng upuan nito, saka ako nilagyan ng seatbelt. Napapailing na lamang ako sa dalagang hindi man lang namamalayan ng aking ginagawa. Ganito ba talaga siya matulog? Hindi man lang siya nagigising. Wika ko na may pagtataka sa aking isipan, kasabay ng pagpipigil sa akin ni Tristan. Gabriel, saan ka pupunta? At sino ba yan? Mind your own business. Nakangiting sambit ko sa kanya.
Lumipas ang 30 minuto at hindi man lang siya nagigising. Matagal kong pinagmamasdan ang kanyang magandang mukha habang binabaybay namin ang daan patungong Batangas. Naisipan ko kasing umuwi ng mansyon para naman makapag-relax at iwanan ng panandalian ang ginawang panloloko sa akin ni Monica. Pero sa hindi inaasahan, nakita ko ang pagmulat ng mga mata niya, kasabay ng paghigab nito habang nakataas pa ang 2 kamay. At mabilis itong lumingon sa akin. Sandali, sino ka? Bakit ako nandito sa kotse mo? May binabala ka ba sa akin? Teka, hindi ba ikaw yung nagnakaw sa akin ng halik? Pwede bang tumigil ka sa katanong mo? Ang lakas naman ng loob mo para dalhin ako sa loob ng kotse mo. Hoy, lalaking hindi ko kilala at lalaking hindi marunong maniwala sa hula. Pwede ba na itigil mo ang sasakyan mo? Wala kang karapatan na dalhin na lamang ako kung saan-saan. Ikaw na nga ang tinutulungan. Ikaw pa ang galit. Tinutulungan? Sino ba may sabi sa'yo na tulungan mo ako? Saka wala naman ako natatandaan na humingi ako ng tulong sa'yo. Naramdaman ko ang magkakasunod na suntok niya sa akin. Saka ako mabilis na itinigil ang minamaneho kong sasakyan. Gusto mo ba talagang maaksidente tayo? Eh di mas maganda. Para naman mauna kang mamatay kaysa sa akin. Hindi ka ba talaga titigil? Wika ko at hinawakan ng kanyang mga kamay. Marunong ka naman palang magtagalog. Pinadudugo mo pa talaga ang ulo ko dahil sa kaka-English mo. What did you say? Kunot-no akong sambit sa dalaga. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagiging maingay mo, sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. So shut up! Ibig mo sabihin kidnapper ka? Pakiusap, maawa ka sa akin. Wala akong pera. Wala rin naman akong kayamanan. At higit sa lahat, virgin pa ako. Ayoko pang mapasukan ng kahit na anong insekto ang kaluluwa ko. At bakit ko naman gagawin yon? Do you think na basta-basta lang ako papasok sa isang madilim na lugar na hindi ko naman alam ang aking papasukan? Isa ka talagang baliw. Kapag nakatakas ako dito, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. How many times do I have to tell you na wala akong balak gawin sa'yo na masama? I just want to help you. That's it. Help? Tapos isasama mo na lang ako sa lugar na hindi ko naman alam. Wala ba talagang preno ang bibig mo, miss? Excuse me? Kotse ba ako para magpreno? Don't you ever plan to stop talking? Hindi talaga, no? Pwede ba? Magtagalog ka nga. If you will just shut up, I will speak to you in Tagalog. Ilang oras lang ay narating namin ang mansyon. Sinalubong naman ako ni Aling Pasing, isa sa matagal nang nangangalaga ng mansyon. Nakita ko ang matilim na tingin sa akin ng dalaga. Until now, hindi ko pa rin alam ang tunay niyang pangalan. Agad kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Akmang aalisin niya ang pagkakahawak ko nang mabilis ko siyang pinigilan. Just go along with my wishes and nothing bad will happen to you. Nakita ko ang kanyang pag-aalala, kasabay ng paglapit sa amin ni Aling Pasing. Senyorito, hindi ka man lang nagsabi na bibisita ka ngayon. Eh di sana na ipagluto kita ng paborito mong adobo. Maraming salamat, Aling Pasing. Maghihintay na lamang kami kapag nakapagluto na po kayo ng hapunan. Sandali, hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang kasintahan mo? Nako, hindi niya po ako. Agad kong napigilan ang kanyang sasabihin. Yes, she's my fiancé. And by next week, we're getting married. Congratulations, senyorito. Sige na, at kailangan ko nang magluto. Tatawagin ko na lang kayo kapag handa na ang lahat. Tumango na lang ako at dali-daling nagtungo sa aking silid, habang hawak pa rin ang kamay ng dalagang kanina pang nagpupumiglas, kasabay ng nagagalit nitong mga mata. Anong sinasabi mong kasal? Nababaliw ka na ba? Ngayon pa nga lang tayo nagkakilala, tapos magpapakasal ako sa lalaking katulad mo? Kapag hindi ka tumigil, pagsisisihan mo ang gabing to. Sambit ko habang nakangiti sa nag-aalala niyang mga mata. Pag-aalala sa aking isipan kung saan ba ako dinala ng lalaking to, ni hindi ko akalain na muli ko siyang makikita, lalo na nung sabihin niya na ikakasal kaming dalawa. Sira ulong lalaking yun.
Sa palagay niya ba ganun niya lang kadali makukuha ang katawan ko? Kailangan ko makatakas dito. Tiyak na nag-aalala na sa akin si Aling Uming. Dinampot ko ang lampshade na nasa tabing kama na aking kinahihigaan. Kasunod ng naririnig kong agos ng tubig mula sa banyo. Marahan kong inihakbang ang aking mga paa. Saka ako maingat na sumandal sa pader na may kalapitan lang sa pintuan ng banyo. Lord, kailangan ko talagang gawin to. Alang-alang sa kaligtasan ko. Sambit ko habang nakatingala sa itaas na kisame. Nangangatal man ang aking mga kamay, ay mahigpit ko pa rin yung hinawakan. Ayoko kasing magkamali sa unang balak kong gawin sa kanya. Kinakabahan akong umayos sa aking pagkakatayo habang inaabangan ang kanyang paglabas. Makailang minuto ay natigil na ang pag-agos ng tubig. Naramdaman ko na rin ang katahimikan sa loob ng banyo. Bakit ang tagal niya lumabas? Nakakainis naman. Maya-maya pa ay unti-unti na rin nagbukas ang pintuan. Pero sa halip na maitama ko ang hawak kong lampshade sa kanya, ay mabilis na pag-ilag ang kanyang ginawa. Kasunod ng pagkuha niya sa hawak ko. Subalit hindi ko man lang napansin na suot niyang bath towel sa kalahating katawan nito. Nakita ko ang masamang tingin na ipinakol niya sa akin. Papatayin mo ba ako? Galit nitong sambit sa akin. Walang kahit na anong salita ang lumabas sa aking bibig. Bagkus ay mahigpit ko pa rin hawak ang lampshade na pilit niyang kinukuha sa akin. If you won't stop your evil plan, you will really regret this night. Tila malakas na puwersa ang aking naramdaman, kasabay ng pagbitaw ko sa lampshade na aking hawak-hawak. Halos mabasag ang nasa ibabaw nitong salamin na naging sanhi ng maingay na pagbagsak nito sa sahig. Habang unti-unti kong inihahakbang pabalik ang aking mga paa, ang basang katawan nito ay nagpalunok ng aking lalamunan. Dahil na rin sa tuwalya na sumasangga sa maselang parte ng katawan nito, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Kahit sinong tanungin ay napaka-perfect ng body nito na bumabagay sa magandang hugis ng kanyang mukha. Napapikit ako sa sandaling yun. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin, kasunod ng pagbulong niya sa aking tenga. If you really want to die, it shouldn't be this way. Pabilis ng pabilis ang kaba ng aking dibdib. Hindi ko alam kung saan yun nanggagaling, pero batid kong may pakahulugan ang kanyang mga sinabi. Kaya naman lakas loob muli akong nagsalita. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Subalit napagtanto ko na nakakulong pala ako sa kanyang dalawang braso habang nakatuon ang kanyang mga kamay sa pader na aking sinasandalan. Lumayo ka nga sa akin. Hindi naman hahantong sa ganito kung pinakawalan mo na lang ako eh. Sabi mo noon, isa kang fortune teller. Bakit hindi mo gamitin ang pagiging manghuhula mo sa akin? Gusto mo hulaan kita? Samantalang noon, ayaw na ayaw mo magpahula. Babayaran kita sa halagang gusto mo. Yun ay kung mapapatunayan mo sa akin na magaling ka talagang manghula. Sige, pero kung maaari lang sana, lumayo ka muna sa akin. Sure, why not? Ano bang ipapahula mo? Wika ko na may kaba pa rin sa aking dibdib. Hindi ko kasi alam kung anong pumapasok sa isip niya. Sa hula ay nagpasya na lamang akong hulahan siya, kahit na walang katotohanan mga magiging hula ko sa kanya. Gusto kong malaman kung may balak pa bang bumalik sa akin ng taong pinakamamahal ko. Kaya mo bang hulaan? Isang malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Ano bang klaseng hula ang gusto mo? May dalawang katangian na pwede kong gawin. Ang isa sa mga palad mo, at ang isa naman ay ang paggamit ng tarot card. Depende kung alin ang mas kaya mong gamitin. Minsan nakakainis talagang lalaking to. Tanong ko, tanong din niya sa akin. Ang hirap talaga manghula. Bulong kong wika sa aking isipan. Tarot card na lang ang gagamitin ko sa'yo. Kung yun ang gusto mo, wala naman ako magagawa. Matapos ang pag-uusap namin ng lalaking hindi ko kilala, minabuti kong bumaba na lamang at magtungo sa living area. Matatandaan ko na mansyon pala ang tawag sa napakalaking bahay na to. Naaamoy ko ang nilulutong adobong manok ni Aling Pasing, kaya naman nagpasya na lamang akong lapitan siya.
Ang sarap naman ng niluluto nyo, Aling Pasing. Tama ka, senyorita. Ito kasi ang paborito ni Senyorito Gabriel. Senyorito Gabriel? Nauutal ko pang inulit kay Aling Pasing. Oo, senyorita. Alam mo ba na sa tagal-tagal na panahon, ngayon lamang siya nagsama rito ng babaeng pakakasalan niya. Ikaw pa lang ang babaeng nadadala niya rito sa mansyon. Kaya naman sobra akong masaya para kay Senyorito Gabriel. Sigurado po ba kayo? Baka naman hindi nyo lang nakikita na nagdadala siya ng ibang babae rito. Naku, matagal ko nang kilala si Senyorito Gabriel. Hindi siya magdadala ng babae rito kung hindi yun mahalaga sa kanya. Natitiyak kong mahal na mahal ka ni Senyorito. Lihim na lamang akong napataas ng labi kay Aling Pasing. Maaari ko po bang tikman ang niluluto nyo? Para sa susunod, makapagluto na rin ako ng masarap na adobo. Siyempre naman, senyorita. Sandali, ano nga bang pangalan mo? Hindi kasi nabanggit kanina ni Senyorito Gabriel. Stella po ang pangalan ko. O siya, sige na. At maghahanda na ako ng hapunan. Ikaw na lamang ang tumawag sa magiging asawa mo. Ngiting sambit sa akin ng matanda. Tumango na lamang ako. Hindi naman pwede na kumontra ako sa mga plano ng lalaking yun. Isa pa, nalaman ko na may mahal siyang iba. Kaya hindi ako magkakaproblema kapag natapos ng trabaho ko sa walang kwentang lalaking yun. At higit sa lahat, hindi ko hinihiling na mapangasawa ang isang tulad niyang arogante at mayabang. Sa pag-akyat ko ng hagdan, narinig ko ang isang malakas na sigaw. Agad kong binuksan ang silid na pinanggalingan ko kanina. Ngunit sa aking pagbukas, ay nagulat ako na halos gulong-gulo ang mga kasangkapang naroon sa loob. Bukod sa lampshade na hawak ko kanina. Magsasalita na sana ako nang bumaling ang tingin niya sa akin. Get out! Sigaw niyang sambit habang matalim na mata ang kanyang ipinupukol sa akin. Kasunod ng pagbagsak na pagsarado ko ng pintuan ng kanyang silid. Napaka-arogante talaga ng lalaking yun. Hindi naman siya ganun kanina nung lumabas ako ng silid niya. Halos mabigat na inihahakbang ko pababa ang mga paa ko. Kasabay ng pagtanaw ko sa mga bulaklak na ngayon ko lamang nakita. Tanging glass wall ang nagsisilbing pader sa pagbaba ko pa lang ng hagdan. May mahabang kortina ito na kulay puti na nagdala ng ganda sa loob ng mansyon. Kahit ang mga chandelier ay bumabagay sa mga muebles na aking natatanaw, talagang masasabi kong napakayaman ng lalaking yon. Subalit hindi ko maintindihan kung bakit may kirot akong nararamdaman. Tulala akong pinagmasdan ng makukulay na bulaklak at sa halip na magtungo sa kinaroroonan ni Aling Pasing, pinili kong lumabas ng mansyon at magtungo sa magandang hardin. Nakita ko naman ang malaking swimming pool. May ilang halaman din ito sa paligid at sa bandang kanan naman ito ay mayroong deck chair na gawa sa matibay na material. Katabi naman nun sa di kalayuan ang perfect sculpture na outdoor stone bowl fountain na sa pagkakaalam ko ay isa sa mga mamahaling bagay na nagpapaganda sa isang lugar. At tanging mayayaman lamang ang mayroon nito. Hanggang sa marinig ko ang pagtawag ni Aling Pasing. Senyorita! Naririto ka lang pala. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Nasaan si Senyorito Gabriel? At bakit hindi mo siya kasama? Hayaan na lang po muna natin siyang magpahinga. Ngumiti naman sa akin ng matanda at sumang-ayon sa aking sinasabi. Ilang minuto lang ay natapos na rin kaming kumain. Tumulong na rin ako sa paghuhugas kay Aling Pasing. Sa unay pinigilan pa ako ng matanda na tumulong. Mabuti na lang at napapayag ko siya. Maraming salamat sa iyo, senyorita. Hindi mo naman kailangan na gumawa sa mansyon na to. Okay lang po yun, Aling Pasing. Isa pa, nakakaboring din naman ang walang ginagawa. Basta, huwag mong kalilimutan na dalhin ito kay Senyorito Gabriel. Alam ko naman na hindi kanya pinahihindian kung ikaw ang mag-aalok sa kanya na kumain. Tama po kayo, Aling Pasing. Mautal-utal kong sambit sa kanya. Nagpaalam na siya sa akin para makapagpahinga. Subalit ang lalaking sumigaw sa akin kanina ay hanggang ngayon hindi pa rin bumababa ng kanyang silid. Ano kayang nangyari sa abnormal na lalaking yun? Ngayon pa lang ay nagdadalawang isip na akong ibigay sa kanyang pagkain na to. Tiyak na sisigawan na naman ako ng lalaking yun.
Nagpasya na akong magtungo sa kanyang silid. Pero nang bubuksan ko ng pintuan ay bumungad sa akin ng nag-aalala nitong muka. Magtatanong pa sana ako, ngunit ibinigay ko na lamang ang niluto ni Aling Pasing. "Hetong pagkain mo, Senyorito Gabriel." Sambit ko sa naiinis na boses. Sa halip na kuhanin ang hawak kong pagkain, naramdaman ko na lamang ang paghawak niya sa aking kamay. "Di ba isa kang manghuhula? Bakit hindi mo kaya hulaan kung paano babalik sa akin si Monica?" "Ano? Hulaan para bumalik ang babae mo? Baliw ka na nga talaga. Ang sabi mo, manghuhula ka. Pero bakit ngayon tumatanggi ka na?" "Hindi ako tumatanggi sa kung ano man ang gusto mo. Pero ang magpabalik ng babaeng mahal mo, yun ang..." Napahinto ako sa pagsasalita nang maisipan ko na kailangan ko nga pala ng malaking pera. Kailangan ko rin matulungan ng magulang ko, lalo na't naiisip ko ang aking ama. Sige, pumapayag na ako sa kagustuhan mo. Subalit sa isang kondisyon na dapat lahat ng sasabihin ko tungkol sa mga hula ko sa'yo ay susundin mo. Maliwanag ba?" "Anong kondisyon?" Seryosong wika ni Gabriel sa akin. "Kailangan lang naman na makahanap ka ng babaeng magiging dahilan para bumalik ang taong gusto mo. Nang sa ganon, malaman mo kung mahal ka pa ba niya o hindi na." "Are you really sure na magiging mabisay ang mga hula mo?" "Hindi mo pa kasi nasusubukan. Patingin nga ako ng mga palad mo." Isa-isa kong hinawakan ng kanyang mga palad. Itinuro ko pa ang ilang linyang guhit dito. "Babalik ang babaeng minamahal mo. At nararamdaman ko yun, Gabriel." Ilang minuto lang kaming nag-usap. May pagtataka nga ako kung bakit ganun na lamang kay bilis nagbago ang isip niya. Samantalang narinig ko pa sa kanya na hindi siya naniniwala sa anumang hula. Malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Sino naman kaya ang babaeng yun? At bakit ganun na lamang kagusto ni Gab na bumalik sa kanyang babaeng dati niyang minahal? Napakaswerte naman niya. Kinusot ko ang aking mga mata. Tinatamaan na naman ako ng pagkaantok sa tuwing nag-aagaw ang liwanag at dilim. Magdadapit hapon na kasi, kaya naman may kadiliman na rin sa labas. Saka ako nagpasyang sumagap ng sariwang hangin para maibsan naman ang lungkot na nararamdaman ko. Kung may pagpipilian lang ako, di ko na siguro kailangan magpanggap na manghuhula. Sa 2 linggo kong pananatili sa mansyon ni Gabriel, nakakapagpadala na rin ako ng maayos sa aking pamilya. Nagbabayad si Gabriel sa akin para naman may mapagkunan ako sa aking mga gastusin. Nagpaalam na rin ako kay Aling Uming na dito muna ako mananatili, kahit na ang alam nito ay namasukan lang akong kasambahay. Nanatili rin naman sa mansyon si Gabriel. Work from home ang kanyang ginagawa. Minsan ay kung ano-ano na lang ang hinuhula ko sa kanya para lang mapaniwala ito sa aking mga sinasabi. Ang problema ko lang ay kung saan ako hahanap ng babaeng makikilala niya. Sa dami ng pwede kong sabihin ay bakit babae pa ang nabanggit ko sa kanya. Isang babae na magiging dahilan para bumalik sa kanyang dati nitong kasintahan. Saan naman kaya ako hahanap ng babaeng makikilala ni Gabriel? Napabuntong hininga na lamang ako sa aking kaisipan. Saka ako nagpasyang magtungo sa silid niya. "Anong kailangan mo?" Bungad na wika sa akin ni Gabriel sa pagbukas ko ng pintuan. "Sa isang event mo siya makikilala. At yun ang magiging dahilan para bumalik sa'yo si Monica." Walang tugon akong narinig mula sa kanya. Hawak nito ang magazine na kanina niya pang binabasa. "Gabriel, nakikinig ka ba?" Taas kilay lang itong tumingin sa akin at pabagsak na inilapag sa lamesa ang magazine nitong hawak. Tumayo ito at nilagay ang 2 kamay sa kanyang bulsa, kasunod ng paglapit niya sa aking kinatatayuan. "Kapag hindi nangyari ang lahat ng mga hula mo sa akin, pagbabayaran mo ang lahat ng mga ginagawa mong panluloko." Hindi kita niloloko ha. Saka pumayag ka naman, 'di ba? At ikaw na rin ang may sabi na gusto mong bumalik ang babaeng nanloko nga sa'yo noon. How many times did I told you na wag mong mababanggit ang ginawa niya sa akin noon? Matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin. "Kaya ka hindi tatagalan ng babae dahil dyan sa arugante mong ugali. At hindi porket binabayaran mo ang panghuhula ko sa'yo, may karapatan ka ng magbanta sa akin."
May agreement tayo, Miss Stella, na sa ayaw at sa gusto mo, lahat ng naibayad ko sa'yo ay pagbabayaran mo. Grabe ka! Paano naman ang mga nagawa ko sa'yo? Ibig sabihin ba ang lahat ng ibinayad mo sa akin magiging malaking utang ko sa'yo? Baliw ka nga talaga. Hihintayin ko ang araw na sinasabi mo. Wika ni Gabriel kasunod ng pagtitig nito sa akin. Saka ito lumabas ng kanyang silid. Dali-dali kong tinawagan si Aling Uming. 2 linggo at 5 araw lang ang naging palugit sa akin ni Gabriel. Kaya naman kailangan sa loob ng 5 araw ay makagawa ako ng paraan para manumbalik ang babaeng minamahal niya. Iha, bakit napatawag ka? May problema ka ba? Ang galing niyo talagang manghula, Aling Uming. Kilala na kita, Stella. Hindi ka naman tatawag kung wala kang kailangan. Tulungan niyo ko. Kailangan ko ng babae. Isang babae na makikilala ni Gabriel sa darating na event. At saan naman tayo hahanap ng babaeng tinutukoy mo? Kasi kung dito lang ako maghahanap, tiyak akong hindi na yun magugustuhan. Bakit kasi hindi ka na lang magpanggap? Magpanggap? Paano ko naman gagawin yun? Di magpanggap ka bilang ibang babae. Aling Uming, mitikuloso si Gabriel. Isa pa, hindi ang katulad niyang madaling mapapaniwala. Huwag mo nang problemahin yan. Akong bahala sa'yo. Narinig ko ang malakas na pagtawa ni Aling Uming. Kapag talaga ako sa kanya nagsabi, mabilis pa sa segundo ang kanyang mga naiisip. Sige na, ibaba mo ng telepono at bago dumating ang araw na yon, kailangan mong paghandaan ang sarili mo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay ibinaba ko ng tawag. Kinakabahan talaga ako sa gagawin ni Aling Uming. Pumayag ako sa kondisyon ni Stella. Hindi dahil sa gusto kong magpahula sa kanya, kundi dahil sa gusto kong manatili siya sa mansyon. Tanging pagkaawa ang nakikita ko sa tuwing tumititig ako sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang kay bilis ng kaba ko sa tuwing lumalapit sa kanya. Halos magdadalawang linggo na, buhat nang manatili siya sa aking mansyon. Sa katunayan, ay wala na rin naman akong pakialam kay Monica. Buhat kasi nang makilala ko si Stella, ay tila nabaling ang atensyon ko sa kanya. Lalo na't kapag umaalis siya ng mansyon para mamalengke at samahan si Aling Pasing. Kaya naman gumawa ko ng agreement sa aming dalawa. Bukas na ang nalalapit na bidding exhibit para sa mamahaling stone sculpture na nagmula pa sa France at gaganapin ito sa pag-aari kong hotel na kilala sa iba't ibang bansa. At sa palagay ko, naroon din si Monica, kasama ang asawa nitong si Timothy. Napawi ang aking pag-iisip nang marinig ko ang pagkatok mula sa labas ng aking opisina. Come in, sambit ko na sa pagkakaalam ko ay ang aking kaibigan. Long time no see, Gabriel. Ang haba yata ng bakasyon mo. Mabuti na lang at maayos kong napapamalakad ang kumpanya mo habang wala ka. Si Mr. Conrad, nakumbinsi mo ba siya para sa bidding exhibit natin bukas? Honestly, yes. Nagustuhan ng asawa niya yung stone sculpture. Kaya naman gagawin nila ang lahat, makuha lang yun. Napatapik na lamang ako sa balikat ni Tristan. Pagdating talaga sa kanya ay maaasahan ko siya sa lahat ng bagay. By the way, may kailangan pa akong ayusin sa mansyon. Kailangan kong bumalik ng Batangas. Ikaw na munang bahala dito. Mansyon? Anong meron sa mansyon mo at madalas kang umuwi sa Batangas? Imposible naman na si Aling Pasing ang malimit mong mamis. May tinatago ka ba na wala pa akong alam sa ginagawa mo? Namiss ko lang si Aling Pasing. Mas masarap kasi ang luto niya kaysa sa restaurant na pinupuntahan natin. Kung ano man ang pinagkakaabalahan mo, malalaman ko rin yan, Gabriel. Don't worry, malapit na. Ilang oras lang ang naging biyahe ko mula Manila hanggang Batangas. Wala naman naging traffic, kaya't mabilis lang din ako nakarating. Bumungad sa akin ang babaeng madalas nagpapangiti ng aking labi. Nakaupo ito sa deck chair habang pinagmamasdan ng madilim na kalangitan. Nakita ko ang pagbaling ng tingin nito sa akin, pero mabilis din itong binawi. Kasunod ng paglapit ko sa kanyang kinaroroonan. How's your day? Hindi ka ba na-bored sa malaking mansyon ko? Dapat nasasanay ka na, lalo na kung mas magtatagal ka pa rito.
Magtatagal? Saan? Dito sa mansyon mo? At bakit ko naman gagawin yun? Dinaig ko pa nga ang bilanggo. Nabibingin na nga ang tenga ko dahil sa katahimikan. Next year, magiging maingay na rin ang loob ng mansyon na to at natitiyak kong maririndi ka sa kanila. Kung 1, 2, 3, 4 ang ibibigay mo sa akin. At bakit naman ako aabutin ng next year? At saka anong maingay na sinasabi mo? Isa pa, wala akong aso o pusa na may bibigay sa'yo para magkaroon ng maingay rito sa mansyon mo. Talaga bang gusto mo silang maging aso at pusa? Napapangiti kong sambit sa kanya. Pero wag mong kalimutan ang kondisyon natin bukas dahil pagsisisihan mo ang pagpapanggap mo. Di gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Wag na wag mong mababanggit ang pangalan ko. Kapag nangyari yon, remember na pumirma ka sa kasunduan natin na hindi man lang binabasa ang nakasaad sa papel na yon. Huwag ka ring mag-alala. Makikilala mo siya bukas. At totoong sinasabi ko sa'yo. Nakangiti akong umalis sa kanyang kinaroroonan, kasabay ng pagtawag naman ni Aling Pasing. Senyorito, may problema ba kayong dalawa ni Senyorita Stella? Wala naman po, Aling Pasing. Pinaghahanda ko lang ang sarili niya. Ganun ba? O siya, maiwan na muna kita at marami pa akong dapat gawin. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. Dumiretso na ako sa aking silid, kasunod ng pagtunog ng aking telepono. Isang litrato at mensahe ni Monica ang aking natanggap. Kasama nito ang husband niyang si Timothy. Gabriel, hayaan mo na akong maging masaya sa iba. Natitiyak ko naman na makakahanap ka rin ng babaeng nararapat sa'yo. Sa halip na sagutin ang mensaheng aking natanggap, mabilis ko lang itong dinilit. Ayoko nang magkaroon ng kaugnayan kay Monica. At pangakong hinding-hindi na ako para bumalik sa isang tulad niya. Kinabukasan ay bumalik ako ng Maynila para sa gaganaping bidding exhibit sa pag-aari kong hotel. Hindi ko na rin nasilayan si Stella. Nagmamadali na rin kasi akong umalis. At tulad nga ng naipangako ni Tristan, para sa pagsasaayos ng lahat ay hindi naman ako nabigo sa kanya. Tumawag muna ako sa babaeng naiwan ko sa mansyon, pero out of coverage area ito sa hindi ko malaman na dahilan. Kaya naman kay Aling Pasing na lang ako tumawag. Hello, Aling Pasing? Baka kinabukasan na ako makabalik ng Batangas. Walang problema, senyorito. Ako nang bahala dito sa lahat. Isa pa, naririto naman si Senyorita Stella. Nagpaalam na lang ako kay Aling Pasing. Wala rin naman akong balak na kausapin ang peking manghuhula na yun. Lalo na't naririnig ko na naroon si Stella. Kumain muna kami ni Tristan sa kilalang restaurant na malapit lang sa kumpanya. Subalit hindi ko inaasahan na muling magtatagpo ang landas namin ni Monica. Binati naman siya ng aking kaibigan, pero mabilis lang itong umiwas ng tingin sa akin. Kasama niyang lalaking nagtraidor sa akin. Gabriel, hayaan mo na sila. Makakahanap ka rin ng para sa'yo. At sinong may sabi sa'yo na balak kong bumalik sa kanya? Tinapos na niyang lahat sa amin, kaya naman wala na akong balak na agawin pa siya. Ikaw may sabi niya na. Oh, cheers nga. Sabay taas ng kupitan ni Tristan na tila nagse-celebrate kaming dalawa. Humigit 1 oras bago magsimula ang bidding exhibit, marami na ring tao ang dumalo. At kabilang naroon ang ibang investor din ng aking kumpanya. Mr. Gabriel Montefalco, nice meeting you. Ang akala namin ay wala ka ngayon dito. Nabalitaan kasi namin na may business trip ka sa France. Nice to meet you too, Mr. Daxon. Honestly, meron talaga akong business trip sa France, pero ikinansela ko muna ngayon. Wala ka pa bang balak na mag-asawa? I heard that you and Miss Monica... Yes, Mr. Daxon, and I'm happy for her. Maybe hindi lang talaga kami ang para sa isa't isa. Tanging pakikipagkamay ang iginawad sa akin ni Mr. Daxon, saka ito nagpa siyang nagpaalam. Kasunod ng pagtawag ko sa isang waiter na may dalang serving tray para bigyan ako ng wine. Mabilis kong isinuot ang black high heels ko na hiniram ko pa kay Aling Uming. Mabuti na lang at nakapagpaalam ako ng maayos kay Aling Pasing. Kung hindi, malalaman ng lalaking yun na nandito ako sa Maynila. Ayoko naman na mabaliwala na lang ang lahat.
Lalo na't pagdating kay Gabriel ay hindi mo talaga matatakasan. Alam ko naman na nagdududa na siya sa ginagawa kong panghuhula, kaya naman gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa kanya na totoong mga sinasabi ko, lalo na ngayon na doble ang isipin ko. Aling Uming, sigurado po ba kayo na hindi niya ako makikilala sa suot ko? Oo naman Iha, wala ka bang bilib sa akin? Hindi naman po sa ganun, kinakabahan lang ako. Pag nagkataon at nalaman ni Gabriel na hindi talaga ako manghuhula, paniguradong lagot ako. Isa pa, wala akong ibabalik na bayad sa kanya. Naipadala ko na lahat ng pera sa magulang ko. Kaya nga ang sabi ko sa'yo, galingan mo. Kinakabahan talaga ako, Aling Uming. Basta, pagpasok mo sa loob, dapat relax ka lang. Hindi ka naman mahahalata. Nakasuot ka ng blonde hair. May nunal ka pa sa ibabang labi. Kinapalan ko na rin ang kilay mo para mag-iba ang hugis nito. Tignan mo, para ka na ngayong Amerikana. At bumagay pa sa'yo ang red dress na binili ko pa. In fairness, maganda nga Aling Uming. Halika na. At malayo-layo pa ang pupuntahan nating hotel. Baka hindi natin abutin si Mr. Pogi. Sandali Aling Uming. Anong gagawin ko kapag nandun ako? Aakitin ko ba siya? Ilalabas ko ba ang hita ko? Hahalikan ko ba siya? Ay, wag mong gagawin yun. Hindi ka magugustuhan agad-agad ng lalaking yun. Ang kailangan mong gawin ay lagyan ng gamot ang iniinom niya. Gamot? Sleeping pills po ba yan? Ano ka ba? Hindi ito basta gamot. Hiningi ko pa nga ito kay Doming. Ayaw niya pa nga akong bigyan. Ang akala niya ay ako ang iinom. Kapag nilagay mo ang gamot na to sa iniinom niya, bigla na lamang siyang magbabago. Yung may kakaibang init siyang mararamdaman hanggang sa hindi niya na makilala ang babaeng kaharap niya. Katakot naman yan Aling Uming. Baka mamaya makasuhan ako sa gagawin ko. Wag na lang kaya. Sige. Gusto mo ba? Magbayad ka sa lahat ng mga ibinayad niya sa'yo? Tapos yung kontrata na sinasabi mo na hindi mo binasa, gusto mo bang mangyari lahat yon? Naku, ayoko Aling Uming. Kahit anong mangyari, gagawin ko na lang to. Kesa naman may gawin sa aking masamang lalaking yun. Ayun naman pala 2 gamot yan ha. Kung sakaling pumalpak ka sa una, may isa pang natitira. Lakas loob kaming sumakay ni Aling Uming ng jeep. Sa katunayan ay may kalayuan nga ito sa aming pagmumulan. Ang sabi ni Aling Uming ay sa likod at masukal na damo kami daraan. May nakapagsabi kasi na maaari kaming makapasok sa loob ng hotel kapag doon kami dumaan. Mag-aalas 8 na nang makarating kami. Sakto lamang bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Iyon kasi ang pagtatapos ng kanilang event. Sa isang exit door kami dumaan. Hindi na rin kami gumamit ng elevator. Nasa 2nd floor nang naman kasi yun gaganapin. Nalaman ko lang sa isang security guard na nakausap ko nung nakaraan. Mabuti na lang at naging kaibigan ko yun. Paano ba yan Iha? Hanggang dito na lang kita mayahatid. Mahirap na at baka pumalpak ang plano natin. Sige po Aling Uming. Maraming salamat po. Mag-iingat ka ha. Alam mo na kung anong dapat gawin. Kailangan mo lang mailagay sa kanyang inumin ng gamot. At pagkatapos ay kailangan naroroon ka. Huwag na huwag kang aalis sa kanyang tabi. Saka mo siya ihatid sa isang kwarto. Kumuha ka ng larawan na magkasama kayong dalawa. Kapag nagtagumpay ako Aling Uming, ililibre talaga kita sa masarap na restaurant. Siya, umalis ka na at baka makita pa tayo ng mga taong nag-iikot sa loob ng hotel na to. Nagpakawala muna ako ng malalim na paghinga. Saka ako lakas loob na pumasok sa loob ng event. Sa likod na lang ako dumaan at baka hanapan pa ako ng invitation. Swerte ko naman at walang nagbabantay. Nang makapasok ako sa loob, una kong hinanap si Gabriel. Nung una hindi ko pa siya makita. Subalit sa pagbaling ko sa aking kanan, ay roon ko palang siya nasilayan. Suot nito ang black tuxedo na bumagay sa matikas nitong katawan. Kahit sino mga babae napapatingin sa kanya. Pero sino ba naman ako para magustuhan ng lalaking katulad niya? Isa pa, wala rin naman akong intensyon na magustuhan ng isang tulad niya. Hinanap ko agad ang waiter na may dalang serving tray. Sa ganitong mga okasyon, ay talagang hindi mawawalan ng mga waiter na nagbibigay ng wine. Itinaas ko ang isa kong kamay. Senyales na tinatawag ko ang lalaking may dalang wine
Lumapit naman ito sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi, kasabay ng pagkuha ko ng isang wine. Pero mabilis ko ring pinigilan ng waiter at agad kong inilagay ang isang gamot sa kupitang may lamang alak. Maaari mo ba tong ibigay kay Mr. Montefalco? Sabihin mo, isang pasasalamat galing sa magandang katulad ko. Masusunod po, miss. Ano nga po ulit ang pangalan mo? Scarlett. Scarlett ang pangalan ko. Umalis na ito sa aking harapan at ibinigay nito kay Gabriel ang wine na nilagyan ko ng gamot. May pagtataka man akong napansin sa kanyang muka ay laking pasasalamat ko dahil nagtagumpay rin ako. Ilang minuto ang hinintay ko pero wala pa ring epekto ang gamot. Paano na yan? Wala pa ring epekto ang gamot na binigay ni Aling Uming. Ano nang gagawin ko? Tila pinagpapawisan na ako sa aking mga naiisip. Kahit ang malamig na aircon ay hindi ko man lang maramdaman. Sabi ni Aling Uming, kapag walang nangyari sa unang gamot na nilagay ko, kailangan na subukan ko ulit. Ibang waiter naman ang aking tinawag para hindi rin ako mahalata sa aking ginagawa. Inilagay ko ulit ang gamot sa kupitang mayroong wine. Saka ako bumulong sa waiter kung anong dapat niyang gawin. Sinunod naman ako nito. Subalit nung nasa tapat niya na si Gabriel, ay tumawag si Aling Uming. Kaya naman nawala sa paningin ko ang waiter. Sandali, nasaan ang lalaking waiter na yun? Bakit parang nag-iba na yung lalaking may dalang tray? Naku, palpak yata ang plano namin ni Aling Uming. Anong gagawin ko ngayon? Hindi pwedeng masira lahat ng to. Ako mang aalis na sana ako nang isang waiter nag-alok sa akin ng wine. Excuse me, pwede niyo po itong tikman. This is the most popular wine in the world, Chardonnay. Agad ko naman itong kinuha. Sa totoo lang, ngayon lang ako makakatikim ng mamahaling alak, kaya naman walang pag-aalinlangan ko rin itong tinikman. Wow, kakaiba nga ang lasa nito. Masasabi kong mahal talaga. Pero nasa na nga ba yung alak na dala kanina ng isang waiter? San kaya yun napunta? At sino kaya ang nakainom nun? Naku, malaking problema to pag nagkataon. Habang pinagmamasdan ko si Gabriel sa hindi kalayuan sa akin, nakita ko ang pag-alis niya sa kanyang kinatatayuan. Tila ba nagmamadali ito papalayo sa event. Ngunit nakaramdam ako ng pagkahilo, kasabay ng pagsunod ko kay Gabriel. Ano ba tong nararamdaman ko? Isang wine lang naman ang nainom ko. Pero bakit sobra yata ang tama nito sa akin? Ang init-init din ang katawan ko. Nasa na bang lalaking yun? Bigla-bigla na lang nawawala. Nang dahil sa aking nararamdaman, hindi ko na namalayan ang pagpasok ko sa nakabukas na elevator. Basta na lang akong pumindot ng numero, ni hindi ko alam kung anong floor yun. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagtunog ng elevator. Lumabas na rin ako dahil sobra nang nararamdaman ko sa aking katawan. May isang kwarto akong natatanaw. Nakabukas ito, kaya walang pag-aalinlangan akong pumasok sa loob. Madilim, at halos wala man lang akong maaninag na kahit anong bagay. May nararamdaman akong lampshade, kaya agad ko yung binuksan. Saka ako hinubad ang high heels na aking suot at nahiga sa malambot na kama. Pakiramdam ko ay ito ang magpapawi sa nahihilo kong nararamdaman. Kasunod ng pagtunog ng pintuan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Halos hindi ako makapaniwala na malalasing ako dahil lang sa wine na nainom ko. Mabilis kong tinawagan si Tristan, subalit out of coverage area ito. Hindi ko rin naman nakita ang aking kaibigan sa event. Minabuti kong magtungo sa private room ko. Kaya naman dali-dali akong umalis para makapagpahinga. Pero tila kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Gusto kong mailabas ang lahat ng init na nararamdaman ko. Nang mabuksan ko ang magsisilbing kwarto ko, nagtungo agad ako sa bathroom para labanan ang init na hinahanap ng aking katawan. Binuksan ko ang shower habang ang malamig na tubig ay dumadaloy sa aking katawan at agad akong nagtanggal ng aking kasuotan. Tila hindi ko na alintana ang paghiga ko sa aking kama nang may makita akong figura ng katawan na nakahiga sa tabi ko. Nang tignan ko ang kanyang muka ay napakaganda nito. Naririnig ko rin ang mahina niyang tinig. Walang pag-aalinlangan kung hinawakan ang kanyang katawan. Pakiramdam ko, siya ang magdadala sa akin sa mainit na aking hinahangad.
Mas lalo pang naging sabik kami sa isa't isa nang magtama ang aming mga labi. Halos mahawakan ko ang mayamang kabundukan na nagmula sa kanya hanggang sa tanggalin ko ang saplot na nagtatakip sa kanyang pinakaiingatang perlas. Muli kong narinig ang kanyang boses nang marahan kong iparamdam sa kanya ang bawat init na aking nadarama at ang pagkalugmo ko sa ibabaw na pinakaiingatan niya. Sa una ay marahan kong hinagod ang bawat pagsunod ng kanyang katawan. Ramdam ko ang bawat kirot nito na rumirehistro sa kanyang muka, kasabay ng pangalang aking naririnig. Gabriel? Hanggang sa magdilim ang aking paningin na tila hinihila ang mabigat na talukap ng aking mga mata. Sinag ng araw mula sa labas ng bintana ang nagpasulo sa aking mga mata, kasabay ng marahan kong pagbangon sa aking kinahihigaan. Subalit nakaramdam ako ng kirot sa pagitan ng aking mga hita, hanggang sa mapadako ang tingin ko sa lalaking nakadapa sa aking tabi. Gulantang ako napasigaw. Hindi ko kasi makita ang kabuuan ng kanyang muka. Malakas na pagsipa ang aking iginawad, kasabay ng kirot sa maselang bahagi ng aking katawan. Anong ginawa mo sa akin, ha? Manyakis ka! Rapist! Gusto mong kusuhan kita? Walang tigil kong pinaghahampas at pinagsusuntok ang ilang bahagi ng kanyang katawan, kasabay ng pagsaklob ko ng unan sa kanyang muka. Kaya naman mas lalo ko itong hindi nakilala. Please, can you stop? Malakas na puwersa ang iginawad dito sa aking pulsuhan para pigilan ang aking mga ginagawa. Kaya naman madali lang itong nakabangon sa kanyang pagkakahiga. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Matapos niyang sabihin ng katagang yun, mabilis niyang naalis ang kumot na sumasaklob sa kanyang katawan. Gulat akong napatingin sa kanyang maselang bahagi, kasabay ng pagbaling ko ng tingin sa kanyang muka. Ikaw? Nabigla akong sambit. Tila litong-lito kung paanong nangyari. Ikaw may dahilan kung bakit hindi na ako virgin ngayon. Kunot-noo akong pinagmasdan ni Gabriel, kahit siya ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. Stella? Paano ka napunta sa hotel na to? Mautal-utal nitong sambit. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko sa kanya. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Gabriel, magpapaliwanag ako. Ibinigay mo ang sarili mo sa akin para lang patunayan na manghuhula ka. Ganun ba? Seryosong wika ni Gabriel sa akin. Ano naman kung binigay ko sa'yo? Sakalasing din ako kagabi kaya wala akong kamalay-malay na ikaw ang lalaking kasama ko. Napangiti si Gabriel, pero mabilis din niyang binawi ang ngiti na yon. Wala ka ring pinagkaiba sa kanya. Tila hindi ko nagustuhan ang kanyang pinakawalang salita. Hoy Gabriel Montefalco, wag mo nga akong ikumpara sa ex-fiancé mo. At sa tingin mo ginusto ko nangyaring ito sa atin? Matapos mong sisirin ang perlas ko, ngayon galit ka na? Tama ka, perlas na kulang sa lasa. Sunod-sunod na pagbato ng una ng binigay ko sa kanya. Nakita ko pa ang ngiting bumabalot sa kanyang mga labi. At saka ito tumayo at dumiretso sa bathroom. Itinago ko na rin ang wig na ginamit ko kagabi. At tanging red dress na lang ang aking isinuot. Hindi ko na rin naisipang maligo pa. Subalit hindi ko alam kung bakit sobrang aking pag-aalala. Lalabas na sana ako ng kanyang silid nang pigilan ako ni Gabriel. From now on, pag-aari na kita. Sabi niya at hinawakan ng aking mga kamay palabas ng VIP room. Nagtungo kami sa isang kilalang restaurant. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung bakit kay bilis nagbabago ang isip niya. Ilang minuto pa lang kami sa loob ng restaurant ay isang babae na kaagad ang aking napansin. Nakatitig ito sa aming dalawa, habang kasama niya ang lalaking may kagupuhan din na taglay. Maya-maya ay nagiya na si Gabriel na umuwi. Masakit man ang pagitan ng aking mga hita, ay hindi na lamang ako nagpahalata. Are you alright? Sambit ni Gabriel nang dahan-dahan akong tumayo sa aking kinauupuan. Mas maganda siguro kung ibibili kita ng gamot, lalo na't first time mo palang kagabi. Nabigla ako sa sinabi niya, kaya naman ganun ko na lamang siya hinampas ng aking kamay sa kanyang balikat.
Hindi porket nakaisa ka kagabi, may karapatan ka ng insultuhin ako. Namamaga na nga ang hiyas ko. Nakasimangot kong sambit sa kanya. Sasakay na sana kami ng sasakyan nang isang babae ang tumawag sa kanyang pangalan. Gabriel, hindi mo yata sinabi sa akin na may nakilala ka ng babae. Ngayon lang naman tayo nagkita, kaya hindi ko na rin nasabi sa'yo. At saan mo naman siya nakilala? Hahanap ka lang din naman ng ibang babae. Sana yung may class at elegante naman. Monica, I don't care kung ano pang sasabihin mo. And besides, nakikita ko naman na masaya ka na kay Timothy. Gabriel, ang sakin lang naman, sana mag-iingat ka pa rin. Maraming mapagpanggap na babae. Napataas ang kilay ko sa mga sinabi niya, kaya naman hindi ko na rin napigilan ng aking sarili. Excuse me, babaeng hindi ko kilala. Sa palagay ko naman, hindi ako iiwan ni Gabriel. Unang gabi pa nga lang namin, hindi niya na masisid ang kumikinang kong hiyas. Sabay lingon ko kay Gabriel at pagyakap sa leeg nito. Tila rumihistro ang sama ng tingin sa akin ng babaeng hindi ko man lang kilala. Saka kami sumakay ni Gabriel sa kanyang sasakyan at iniwan ang babae. 2 buwan na ang lumipas at unti-unti na kami nagkakapalagay ng loob ni Gabriel. Ngunit tila hindi pa rin siya tinitigilan ni Monica. Nalaman ko na ito pala ang dati niyang fiancé dahil sa litratong nakita ko sa library room nito. Agad ko itong kinuha at tinago sa aking bulsa. Hanggang ngayon siguro, hindi mo pa rin siya nalilimutan. Wika ko habang hit-hit ni Gabriel ang sigarilyong walang tigil sa pagbuga nito ng usok. Stella, sana maintindihan mo na wala tayong opisyal na relasyon. Akala ko ba mahal mo na ako? Akala ko ba kinalimutan mo na siya? Pero bakit nagkikita pa rin kayo? Sa palagay mo ba mabibilog mo ang isip ko? Huwag mo nga akong gawing tanga. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung wala kang alam, bakit kasama mo si Timothy? Umamin ka nga. Isa ka rin ba sa mga babae niya? Ano ba? Nasasaktan ako. Hindi ko siya kilala. Nakita ko lang siya nung sinamahan ko si Aling Pasing. Umiiyak na lumapit sa akin si Monica. At nasasaktan siya dahil ikaw ang kasama ng asawa niya. Eh bakit ka ba naniniwala sa ex-fiancé mo? Hindi ba dapat ako ang nagagalit sa'yo? Dahil palagi mo na lang siyang kasama. Matagal na siyang humingi ng tawad sa akin. At matagal ko na rin siyang napatawad. Ganun na lang ba ang pag-aakala mo na babalik ako sa kanya? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo, Gabriel. Lahat sinikap kong intindihin. Kahit na itinigil ko ang dapat ko nang sasabihin pa. Mabilis akong lumabas ng mansyon kasunod ng pagtawag ko ng taxi. Kahit na gusto kong sabihin sa'yo, Gabriel, nabuntis ako. Akala ko magiging maswerte na ako. Maswerte na nakatagpo ako ng lalaking tatanggap sa aking buhay. Oo, naibigay mo nga ang lahat sa pamilya ko at ang buong akala ko na nakasaad sa dating kasunduan natin ay gusto mong magkaroon ng anak. Pero bakit ngayon na unti-unti na kitang tinatanggap ay unti-unti naman nagbabago ang isip mo? Inamin ko sa'yo na hindi ako tunay na manghuhula. Inamin ko sa'yo kung bakit nangyari ang gabing yun. Siguro nga ay hindi ako ang nararapat sa'yo. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong magsimula muli. Malayo sa buhay na mayroon ka, Gabriel. Napagpasyahan kong magpahatid sa bahay ng aking magulang. Doon ako magbabagong buhay, kasama ang magiging anak ko. Hindi rin niya naman alam na buntis ako. Habang binabaybay ng sinasakyan kong taxi ang kahabaan ng highway, ay isang mabilis na itim na kotse ang bumangga sa amin. Mabuti na lang ay mabilis nakapreno ang driver. Ano pong nangyayari? Kinakabahan kong tanong. May bumangga po sa atin. Mabuti siguro kung lalabas po muna tayo. Sa aking paglabas ay isang lalaki ang nagtakip sa aking ilong. Walang nagawa ang matandang lalaki na kanina lang ay kasama ko dahil sa mga lalaking may hawak ng baril, kasabay ng pagkawala ko ng malay. Magkakasunod na tawag ang natanggap ko mula sa aking matalik na kaibigan. Hindi ko agad yun sinagot dahil sa naging away namin ni Stella. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik sa mansyon.
Ano? Nahanap niyo na bang pinahanap ko? Pasensya na po Mr. Montefalco. Isang balita po ang natanggap namin mula sa mga pulis. Nalaman po namin na dinukot ang asawa niyo ng hindi nakikilalang tao. Batay po ito sa taxi na sinakyan ni Senyorita Stella. Galit at pagsisisi ang nararamdaman ni Gabriel. Kung hindi sana sila nag-away na dalawa, ay hindi ito mangyayari. Malakas na pagbato mula sa hawak nitong kopita ang kanyang pinakawalan. Kasabay ng pagpalis nito sa lamesang mayroong mga dokumento. Gawin niyong lahat mahanap lang ang asawa ko. Lalong-lalo nang dumukot sa kanya. Naintindihan niyo ba? Sa kanya binalingan ng muling pagtawag ni Tristan. Alam mo na bang nangyari kay Stella? Tumawag sa akin si Timothy at natitiyak niyang si Monica ang may plano ng lahat. What? Yes, si Monica ang may plano ng lahat. Pinaikot-ikot lang niya tayo. Pinakasalan niya lang si Timothy para sa yaman na hinahangad niya. Alam kong nagkasala si Timothy sa'yo, pero ginawa niya lang yun dahil mahal niya din si Monica. Pero nalugi ang kumpanya nila dahil sa pagnanakaw na ginawa ni Monica. At ngayon na may mahal ka ng iba, pipilitin niyang bumalik sa'yo. Kahit ang kapalit nito ay ang buhay ng pinakamamahal mo. Ginawa niyang sirain kami ni Stella para lang sa kagustuhan niya. Galit na galit kong sambit sa aking kaibigan. Oo, hindi ka nagkakamali. Ang alam ko, nasa lumang warehouse na pag-aari ni Timothy dinala si Stella. Sige na, magkasama kaming dalawa ngayon ni Timothy para pagbayaran ang kasalanang ginawa ni Monica. Tila galit ang aking nararamdaman mula sa babaeng muli kong pinagkatiwalaan at sobrang pagsisisi sa babaeng totoo kong minamahal. Teka lang, Senyorito Gabriel. Nakita ko ito sa loob ng bathroom kanina. Sa palagay ko ay buntis si Senyorita Stella. Kunot-noo akong napabaling kay Aling Pasing. Hawak nito ang isang pregnancy test na ginamit ni Stella. Mas lalong naging doble ang kaba ng dibdib ko, kasabay ng pagkuyom ng aking mga kamay. Iligtas mo siya, Senyorito. Pagmamakaawa sa akin ng matanda. Ibabalik ko siya ng maayos dito sa mansyon. Pangako ko yan, Aling Pasing. Agad kong kinuha ang car key remote ko. Kasunod ng pagsakay ko sa aking kotse, pinaharurot ko ito at pinatakbo sa lugar na sinabi sa akin ni Tristan. Ilang sandali pa ay narating ko rin ang warehouse. Halos madilim at tanging maliit na sinag ng ilaw lang ang aking nakikita. Naririnig ko ang pagsigaw ni Monica. Ano sa palagay mo, Stella? Makukuha mo si Gabriel? Sa akin lang siya at hindi magiging sayo kailanman. Ang yaman niya at ang yaman na nakuha ko kay Timothy ang mas lalong magpapalawak sa lahat ng mga ginagawa ko. At kahit ikaw na babae ka, wala kang karapatan na mahalin ang taong mahal ko. Isa kang baliw, Monica. Itigil mo ng ginagawa mong to. Hindi ka magiging masaya kung ipipilit mo ang sarili mo sa taong hindi ka na mahal. At talagang gusto mong mamatay, ah? Akala mo ba nung una ko kayong makita ni Gabriel? Sobrang selos ko. Dapat ako yun eh. Dapat hindi ikaw. Ano pa bang kailangan mo? Asawa mo na si Timothy at mahal ka niya. Asawa? Nagpapatawa ka ba? Asawa ko lang siya sa papel. Yun lang yun, Stella. Ginawa ko yun dahil gusto kong makuha ang kumpanya na pag-aari niya. Kaya nga nagtagumpay ako eh. At ang isusunod ko naman ay si Gabriel. Si Gabriel na mahal ako. Wala kang kasing sama. Natitiyak kung hindi ka rin magtatagumpay sa lahat ng mga plano mo. Malalaman din ni Gabriel ang totoo. Yun ang akala mo. Bago ka pa iligtas ni Gabriel, natitiyak kung isa ka na sa unang mawawala sa mundong to. Tila malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Monica habang nakatutok ang baril nito kay Stella. Magbilang ka na ngayon, Stella, dahil ito na ang oras mo para mawala ka dito. Nakita ko ang mabilis na pagkalabit ni Monica ng baril, kasabay ng pagkagulat ni Stella dahil sa pagtama nito sa itaas. Pakiusap, maawa ka sa akin. Gagawin ko lahat, wag mo lang akong patayin. Huli na ang lahat, Stella. Ito na ang oras mo para mawala ka. Nang sa ganun, walang Gabriel na mabaliw sa'yo. Alam ko naman na ikaw na ang nasa puso niya, pero hindi ko hahayaan yun.
Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ni Gabriel. Nang makita ko ang pagtutok ni Monica sa hawak nitong baril, ay agad ko namang kinuha ang baril sa gilid ng aking bewang. Dahan-dahan akong lumapit. At kasunod ng pagtago ko sa madilim na parte na malapit lang sa kanilang kinaroroonan, narinig ko ang pagbibilang ni Stella. Kaya naman bago pa barilin ni Monica ang babaeng pinakamamahal ko, isang kalabit sa gatilyo ang aking iginawad. Kasabay ng pagtama nito sa likod ni Monica. Subalit isang putok rin ng barilang tumama sa aking balikat nang isa sa mga tauhan ni Monica ang bumaril sa akin. Narinig ko pang isinigaw ni Stella ang pangalan ko. Kasabay ng palitan ng putok mula sa mga tauhan ni Monica at sa mga pulis na dumating. Gabriel! Gabriel, wag mo akong iwan! Narinig kong sigaw ni Stella kasabay ng palitan ng putok. Hindi kita iiwan, Stella. Wika ko kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Nagising na lamang ako ng tanging puting kisame ang aking nakikita. Naroroon si Tristan at si Aling Pasing. Pero nagtataka ako nang hindi ko masilayan si Stella. Kunot-noo ako napatingin sa aking kaibigan. Kasabay ng ngiting pinakakawalan nito sa akin. How are you, Gab? Hindi na ba masakit ang sugat mo? Hindi na gano. Baka bukas ay makalabas na ako ng ospital. Teka, nasan si Stella? Si Stella ay... Pagtigil na sambit ni Tristan sa akin. Nasan siya? Bakit wala siya rito? Naiinis ko ng wika sa aking kaibigan. Makailang minuto, isang puting bulaklak ang una kong nakita. Nakalagay ito sa isang basket na nilagyan ng kaunting disenyo. Gabriel, pagpasensyahan mo na kung kinuha ko sa hardin mo to ah. Ang sabi kasi ni Aling Pasing, paborito mo raw ang mga puting bulaklak. Sambit ni Stella habang nakangiti sa akin. Pinapatawad mo na ba ako? Mahal na mahal kita, Gabriel. Ang akala ko kasi... Pinigilan ko ang sasabihin ni Stella nang ilapat ko ang isa kong daliri sa kanyang mga labi. Ikaw lang, Stella. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang aking pinakamamahalin. Kasunod ng halik ang iginawad ko sa kanyang labi. Tanging tawanan sa isa't isang namayani sa loob ng aking silid. Nakita ko rin ang pagdating ng mga magulang ni Stella. Kasama pa nito si Aling Uming. Habang nasa kabilang kanan ko naman ang matalik kong kaibigan na si Tristan. At ang taong naging ina ko sa mahabang panahon. Walang iba kundi si Aling Pasing. Nabalitaan ko na lang ang paggaling ni Monica. Umalis na rin ng bansa si Timothy nang maisalba niya ang dati niyang kumpanya. Sa ngayon, nakakulong si Monica sa kanyang mga nagawang kasalanan. Anong iniisip mo, mahal ko? Iniisip ko lang kung hindi kita nakilala, siguro hanggang ngayon single pa rin ako. Baliw ka talaga kahit kailan. Nakita ko ang hawak na libro ni Stella. Hindi ko alam kung anong storya ang nakapaloob sa kanyang binabasa. Gabriel, alam mo ba na paborito ko ang nobela na to? Isang babaeng nagpanggap para lang sa kanyang kinabukasan. Hindi nga ako makapaniwala na maihahalin tulad ang nangyari sa ating dalawa. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Pakakasalan mo ba ako? Kahit na masungit ang ugali ko? Pag-iisipan ko. Pag-iisipan? Pag-uulit kong sambit sa kanya. Saka ko kinuha ang isang bagay na nasa ilalim ng aking unan. Mahal ko, will you marry me? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Ngumiti sa akin si Stella. Of course! I will marry you, Gabriel. Marahan akong bumangon at sumandal sa headboard ng aking kama. Saka ko dinampian ng aking kamay ang kanyang muka. My life has been changed because of you. I once believed that love has exclusively for one person. I was unaware of my gradual love for you. Love that is greater than my life. Hanggang sa doon ko na lamang naramdaman ang pagdaloy ng luha ko mula sa aking mga mata. Gabriel, binago mo rin ang buhay ko. Ang buhay na hindi ko inaakala sa isang kwento o imahinasyon lang maaaring mangyari. Lahat ng yun ay dahil sa'yo, sa pagmamahal mo kung sino ako. Isang matamis na halik ang iginawad ko kay Stella.
Halik na panghabang buhay kong mamahalin ng isang tulad niya. Hinawakan ko ang kanyang tiyan na magbibigay saya sa aming dalawa. Patawad kung hindi ko man lang sinabi sa'yo na buntis ako. Umiling ako sa sinabi niya. Ang importante sa akin ay nailigtas kita. Nailigtas ko kayong dalawa. Hanggang sa muli naming narinig ni Stella ang musikang nanggagaling sa labas na hindi naman kalayuan sa aming ospital. Kasabay rin ng pagsuot ko sa kanya ng singsing. Mamahalin kita hanggang dulo, Stella.